po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo at patuloy na sumusubaybay sa mga updates po natin kasi ito pong si Catherine Bernardo ay na heartbreaks dahil meron siyang gustong ampunin na medyo parang medyo sumakit at talagang na heartbroken siya because hindi niya magawa, no? So ano ba ang detalye ng nasabing kwentong ito or balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ito na dahil sa Instagram account po nitong si Miss Catherine Bernardo, nagpost po siya ng ilan sa mga kaganapan kasi this coming March 26, if I'm not mistaken, birthday po ni Miss Catherine. So prior to that birthday, since this month is month-long celebration of Catherine, ay gumagawa po siya ng mga bagay na parang hindi niya malilimutan dahil ito po yung buwan ng kanyang birthday. So isa sa mga kasama sa kanyang mga niline up na gagawin ngayong March, kung saan pumunta po sila sa isang shelter, shelter ng mga dogs. So dahil po dito, nagpunta po siya doon po sa isang shelter kasi alam natin si Catherine Bernardo po, napaka mapagmahal po talaga siya sa mga dogs, kasi may mga dogs po siya, 'di ba? At grabe po yung kanyang pagmamahal sa mga ganitong klase ng animals, So dahil dito ay nagpost po sa kanyang Instagram account. Sabi niya, "Meet Papa P." So dahil dito ay talagang pinag-usapan po ito online. Sabi diyan, pinag-aagawan ngayon si Papa P. Marami nga ang gustong mag-adapt sa super cute na Aspie na si Papa P na pinlex si Catherine Bernardo sa kanyang Instagram noong weekend. Kwento ni Catherine, naging tour guide niya raw si Papa P nang dumalaw ang aktres sa Adapt Biyaya na isang pet adoption service. Halatang napamahal si Kat sa aso kahit na sa sandaling panahon lang ay nakasama niya ito. Kaya naman post ng Asia Superstar sa IG niya, "Meet Papa P, our cutest tour guide yesterday, and he love hugs and kisses. Follow visitors everywhere and give the warmest welcome. Miss you already, Papa P." Ayun. So inabi niya dito, kinuwento niya na pagpasok pa lang daw nila sa shelter, si Papa P na yung bumungad sa kanila at si Papa P daw yung kanyang kasama. Yan talagang kahit saan sila magpunta, kasama nila si Papa P. Yung fur baby na ang pinangalan nila is Papa P. Dagdag pa ng actress, if only I could keep you, sabi niya. Parang may panghihinayang na nagaganap kay Miss Catherine. Sabi niya, kung pwede nga lang talaga kitang kunin at iuwi, 'di ba? Parang ganoon. "Someone please give this a baby home. It's impossible not to love him. Your future best friend is right here." Ayan. So, yun yung kanyang pakiusap sa netizen nang i-post niya si Papa P sa kanyang Instagram account. Kasi parang gusto niyang i-adapt ito pong si Papa P. Kaso I don't know what's the reason behind kung bakit hindi niya po ma-adapt, kumbaga parang hindi niya maiuwi dahil maaaring marami na rin siyang dogs or hindi nila maasikaso si Papa P, 'di ba? Dagdag pa ng actress, tulad ni Catherine, marami ring fans at casuals na agad na in love sa nasabing Aspin. Kaya naman marami ring gustong-gusto itong ma-adapt. Pero bakit hindi na lang sikat ang mag-adapt kay Papa P? Mahilig din naman siya sa aso Yun Yun po yung tanong ng marami. Dapat since nang pinost niya po yun, ang dami pong mga reaction sa social media at nagsasabing bakit hindi na lang daw si Catherine ang nag-adapt nung nasabing dogs, 'di ba? So sinasabi may mga bashers pa doon. Talagang itong mga bashers laging present to Kahit na ang ganda-ganda ng post, napaka-positive ng post, pero dadagdagan pa rin nila ng mga negative. Sinabi nila dahil ba Aspin siya kaya ayaw siyang i-adapt, 'di ba? Kasi meron pong personal na rason si Catherine kung bakit hindi niya maiuwi si Papa P.
So yun po yung ilan sa mga kinukuda ng ilang mga netizen ng mga bashers ni Catherine Bernardo, 'di ba? So kasabay din nito syempre dahil magbe-birthday na nga si Miss Catherine sa March 26, inaabangan natin kung ano yung biggest highlights niya. Kung si ito pong si Miss Kayla Estrada ay may papwet, ano naman kaya ang pasabog ni Miss Catherine sa kanyang kaarawan? Kasi parang ginawa po ni Catherine yung sexy photos niya na parang nakatupi siya. Inline dun sa kanya pong endorsement na Cheetos. Cheetos ba yun or Lays? Parang Lays, ganun eh. Yung isa sa mga mahal na mga chips na mabibili sa mga department store, sa mga groceries, 'di ba? So yun po yun. At katulad po nun is ginawa niya po kasi yun parang for endorsement. Tapos yung isa naman yung naka one piece naman siya, naka black. Ayan nasa screen, 'di ba? Parang ginawa niya yan nung 29 years old siya. Si Miss Kayla Estrada, birthday March 15, 2000, ano ba siya? Ano bang year to? Magte-30 na kasi sila eh. So, tapos ito naman si Miss Catherine, birthday niya, March 26 din. So, pareho sila ng birth month. Sabi ng mga netizen, ayan. Kaya pinili daw ni Daniel si Kayla kasi March din daw ang birthday, 'di ba? Mga ganon, ano ba yan? Lahat na lang talaga. Talagang ang daming mga netizen ngayon, mga mema. 'Di ba? May masabi lang talaga. So anyways, talagang sobrang napamahal at talagang sobrang na-in-love si Miss Catherine dito kay Papa P, na tinawag niya na isang fur babies na gusto niya man ampunin, gusto niya mang iuwi pero hindi naganap at dahil doon ang dami ng basya kanya. Dahil sinasabi nila na dahil si Papa P daw ay isang aspin. Pero, syempre may personal na rason naman itong si Miss Catherine kung bakit hindi niya inuwi ito pong si Papa P. So, yun po yung ilan sa mga updates patungkol sa kanilang dalawa. Kasabay din ito na parang naiinip na din yung ilang mga fan ni Catherine. Ang dami nagtatanong, Katreng, kailan mo ba talaga ilalabas yung teleserye mo na kasama mo si James Reid? Yun yung tanong ng marami. When? Puro ganon. Kailan ba talaga? Kailan? Ilabas mo na yan. Diba? Ang dami naiinip. Pero, as far as I remember, parang tapos na siya at nasa editing process na po sila ngayon. So, anytime soon, ilalabas na po yan kasi kompleto na siya. Not unless talagang magdagdag pa yung director, diba? Like, for example, kasi pwede po yun eh. So, kapag nagkaroon ng mga episode, palamang yan, mapapanood siya sa Free TV. And I don't know if kung sa Netflix muna siya ipapanood tapos sa Free TV, tapos sa mga social media platform. So, yun po yung dapat nating abangan din, dahil kaabang-abang naman talaga yung mga teleserye niya. So, are you excited to watch that? So, comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone!